Alam nyo ba na dito sa Hong Kong tumatanggap din sila ng mga lalaki na domestic helper? If interested ka, then listen the whole video dahil pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat, hello viewers, Lisa is here again for another video, and if you are new to my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe. Sa mga bago dito sa aking YouTube channel, ako po pala si Lizel at 3 years na pong OFW as domestic helper dito sa Hong Kong. At ayun na nga, alam nyo ba dito sa Hong Kong, mayroon ding mga domestic helper na lalaki. Nung nasa Pilipinas pa lang ako, hindi ko alam na pwede pala ang lalaki maging domestic helper. Pero pagdating ko dito sa Hong Kong, meron ako mga nakilala na mangilan-ngilan ng mga lalaki na nagtatrabaho din bilang domestic helper. At kadalasan viewers, yung mga nandito is nagtatrabaho sa mga mayayamang amo. So ano bang trabaho nila? Yung mga lalaki nga na nandito sa Hong Kong bilang isang domestic helper, sila yung mga gardener, no? Yung mga amo na mayayaman. Yung mga among may mga kaya sa buhay, merong mga aso, so nagtagapag-alaga sila ng aso dito, taga-maintain ng mga garden. Yung iba din sila yung tagapag-maintain ng cleanliness ng sasakyan, sila yung naglilinis ng mga sasakyan. At bakit ko nga ba nasabi na sa mga mayayamang amo lang? Dahil nga kadalasan dito sa Hong Kong is yung mga amo, iisa lang talaga yung katulong. Pero pag marami kayo sa isang bahay, so it means mayaman yung amo ninyo na makapag-afford na magbayad ng maraming katulong sa isang bahay. At kasama na nga dyan yung lalaki bilang isang domestic helper. Kasi nga, since na mayaman siya, malaki yung place niya, meron siya mga garden, meron siya mga cars, meron siya mga dogs. So, kailangan niya ng isang lalaki domestic helper para mag-maintain ng mga ganyan. Dahil hindi naman yun kaya ng mga babae minsan. Ay, wait, hindi natin i-underestimate yung kakayanan ng isang babae, no? So, kaya naman pala ng isang babae gaya ng mga harden kung anong kaya ng isang lalaki. Pero mayroon talaga mga amo na nag-hire ng lalaki para gawin yun para sa kanila. Diba, kunyari, yung mga amo mo dito, malaki yung place niya, meron siya mga puno, so sino mag-aakyat doon at magpuputol ng mga kukunting sanga, yung mga ganong scenario ba? At saka paano sila na-hire, saan silang agency nag-apply. So alam niyo ba, sa mga nalaman ko dito, no, sa mga kakilala ko din ng mga domestic helper na lalaki nang nandito, is yung amo nila, meron silang mga kakilala dito sa Hong Kong kagaya ng asawa nila or yung mga tita at tito, mga tita nila na nandito na naghahanap ng gardener. So iyon sila ay nire-refer ng amo. Pero sa agency talaga, pag sa agency ka, bihira ka talaga makakita na naghahanap yung mga amo ng mga domestic helper. So yung mga nandito na ng mga domestic helper, kunyari yung amo nila is naghahanap, sila yung nagre-refer ng mga kamag-anak nila, ng mga kaasawa nila at pamangkin ng mga lalaki na ipasok nila dito sa trabaho sa Hong Kong bilang isang domestic helper nga na lalaki. So kumbaga ang mangyayari is a-applyan na siya ng mga kung anong mga requirements para makapagpunta siya dito and maghanap na lang ng agency sa Pilipinas na mag-process ng kanyang documents. Ganyan ang mga mangyayari. Kunyari may mga asawa kayo dito, pag lalaki yung mga nanonood ngayon, kunyari may mga asawa kayo dito. So, pwede yung asawa ninyo dito maghanap ng trabaho ninyo gaya ng mga gardener or whatsoever dyan na mga trabaho ng mga lalaki, and then mag-usap kayo ng amo, and then yung amo na magpa-process lahat. Pagkatapos ng pagpa-process niyan is kailangan nyo na maghanap ng agency sa Pilipinas dahil yung Pilipinas naman na agency, iyon naman yung magpa-process ng paper ninyo papunta dito sa Hong Kong. Kasi nga napakadaming mga requirements, kukuha ka pa ng mga TESDA, mga OWA, whatsoever na mga certificate na kailanganin, lalong-lalo na kung ikaw ay first timer. Kaya kailangan talaga na may agency ka sa Pilipinas. Kung nagtatanong kayo kung may bayad, yes po, may bayad po iyan. So meron, hindi nila tinatawag na placement fee yan. Iba yung parang sa Hong Kong kasi dapat wala ng placement fee, pero since nga na ikaw magbabayad lahat mga medical whatsoever na mga kakailanganin, so meron pa rin talaga siyang bayad. Kailangan mo pa rin talagang mag-prepare ng amount. Pero once naman na nandito ka sa Hong Kong is bawing-bawi mo naman yan sa sahod. So habang nandito ka sa Hong Kong, higit mga 2 buwan lang yan mababawi mo yung mga expenses mo dahil kahit pa paano is medyo malaki naman yung sahod dito sa Hong Kong compare sa ibang bansa at saka safety dito. Tapos kung ikaw ay may skilled bilang isang driver or marunong kang mag-drive, pwede mo ding i-upgrade yung pagiging isang lalaking domestic helper mo dito. Pwede kang mag-apply ng mag-training, mag-aral ng driving lesson kasi kailangan talaga meron kang driving lesson dito sa Hong Kong. Tsaka makapagkuha ka ng driver's license para makapag-upgrade ng iyong work at pwede kang maging driver dito sa Hong Kong. Thank you!